Yung mga suot na yan ni Enzo, etong mga singsing na yan, 18K na Saudi gold yan. Pero ito, Japan gold yan. So kung ang gagawin nyo sa may gold, ibang poporma nyo, wag kayong bumili dito sa may Bangkok. Hello everyone! Isa rin ba kayong katulad namin na nag-i-invest at nagko-collect ng gold? So in this episode, ipapakita namin sa inyo, sulit bang bumili ng ginto dito sa may Bangkok, Thailand? Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe po muna kayo sa aming YouTube channel at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming Instagram at Facebook. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone and welcome here in Bangkok, Thailand! Ang OA no energy. So in this episode, sabahan niyo po kami kasi nga ipapakita namin sa inyo sulit bang bumili ng gold dito sa may Bangkok. So naisipan lang namin bumili kasi yung meron kami before pero yung iba na isang lana namin nung nandun kami sa may Vietnam. Tapos yes, isa na ipamigay namin. Ang natitira na lang sa amin yung hikaw na lang ni Mamu. So kaya naisipan namin bumili ng souvenir. Sa tagal na namin pumunta ulit ng Thailand, hindi pa kami nakakabili. So dito sa MBK, marami ritong bilihan ng gold. Pero kahit sa labas guys, yun yung nakakatawa dito. Kahit sa may labas ka lang bumili, yung gold dito akala mo fake lang. Kasi talagang nakakaano lang talaga siya. Naka-display lang. Oo. Pero totoo yun guys ha. So ayan, pero dahil sa init guys, grabe talaga yung init guys. So mas pinili na lang namin dito sa may mall bumili. Alauna na ng tanghali or ng hapon, pero grabe yung init. Kaya gusto namin ganitong oras, puro nasa loob lang ng mall. So tara, let's! And then ipapakita na rin namin sa inyo kahit papaano kung ano yung itsura ng MBK. Bukod sa gold, sikat din tong MBK kasi usually dito rin bumibili ng mga pasalubong. Although, medyo mas pricey dito ha. Pero ayun nga, siguro nga sobrang init, ganyan. So mas pinipili ng iba na dito na lang mamili. So katulad yan guys, meron ditong bilihan ng gold. Pero wag tayo dyan magtanong kasi mukhang masunod si Kuya. Char. Hindi, actually babait ng mga Thai. Lagi talaga silang mga nakangiti. So ayun guys, look, diba? O tingnan nyo naman yung gold dito guys. O diba para lang sa may bangketa lang. Eto pa, papakita namin sa inyo yung display ng gold here. So ayan yung gold. Oh, look, diba? So, yun nga pala, yung gold nga pala rito sa may Bangkok, standard siya. I mean, yung pinakatimbang niya. For example, nagsisimula siya sa may pinakamagaan na 1.9. Tapos, add na lang kayo ng add ng 1.9. Magiging 3.8. Tapos, ano sunod? 5.7. So, ganun. Standard yon, lagi yung ganun. So, ang bibili lang natin, yung pinakamababa lang, 1.9. And gusto kong bumili ng ring. So, guys, pag-isa na tayo maghanap ng gold, ang gagamitin nating reference ay 1 Thai baht is equals to 1.6. So, ito times lang natin sa may 1.6. Actually, yung dati namin, mas mura namin siyang nabili. Kasi nga dati, yung palitan, 1.3 lang. So, ngayon, mas magiging mahal siya because mas tumaas na yung palitan. So, guys, ayan, habang naghahanap tayo, di ba sinabi naman namin sa inyo, marami rin mga kasalubong. Look, dito tayo, tignan nyo guys. So, katulad dito guys, yung mga pambata. Terno na siya for 199. So, kapag Thai baht, 199 times 1.6, that's 318. So, sabi ko nga sa inyo, medyo mas pricey dito. Pero meron din tigna 99. So, yung 99 is 158 na. So, tignan natin yung tigna 99. So guys, ito yung mga ganitong t-shirts na pambata. 99 pesos lang. Mga ganito. So diba? Super mura pa rin yan. So guys, yung kaloka, ang ganda nito. Masasok ko ba ito sa Pilipinas? Diba? So ganun dito, alam niyo kasi yung mga Thai, ano rin sila sa may fashion. Talaga makikita yung way nilang manamit. Hindi rin naman nalalayo sa mga Koreans. So ganun sila. Kaya ang dami rin dito mga damit. Di ba ang daming mga Bangkok clothes na gagaling dito, tapos ibinibenta. Guys, ito try na natin magtanong. Dito, tignan nyo naman yung ano nila, display nila, grabe. So magtatanong tayo, huwag mo na lang iharap yung mukha nung mag-entertain sa atin, baka naman ma-awareness. Do you have a 1.9 ring?
for men. So, meron tayo ng 1.9 kasi sa may kabilang side, wala ako. So, tingin tayo. Do you have for men? Can I see? How much is that? Ay, laki, ang ganda. So, ito guys, ang laki niya. 1.9. So, I will compute para sa 4 times 1.6 is 7,840 guys. Kasi 4,900 yung price niya. So, kapag ka per gram, divided by 1.9, pumapatak na 2,500, 2,570. Kahit yun lang ako sa math. So, ganun pumapatak. So, ito siya guys, ang ganda. Pero malaki siya. No design, no design. Same design. Okay, I want how about plain? Do you have plain? No design? It's for wedding, right? Wedding ring. Ito parang pang wedding ring guys. Kaya lang yun siya. So guys, nagtanong na tayo. So yung gold nila ngayon dito per gram ay pumapatak ng 2,500 baht. So in peso, it's 4,100. So ang mahal niya na talaga guys. Kasi nga, nagtaas ka kasi yung exchange rate. Unlike before. Ito nga pala guys, baka maguluhan kayo. 23K yung gold dito. Pero sa may Pilipinas, hindi siya sa ganun inuuri. Minsan inuuri lang siya sa may 21K lang din, ganyan. So yung gold nga pala, the more na pure siya, so mas lalambot siya. And then yung pinaka-purest talaga, yung 24K. And then next na itong 23K. So kaya mas mahal talaga siya. Pero yun nga, pagdating kasi sa may Pilipinas, parang hindi siya masyadong kinikilala yung Bangkok Gold. Kaya medyo mas maliit yung appraisal kapag isasangla nyo siya. So ayun, tapos mas mahal din siya ngayon. Unlike before kasi yung palitan lang, mas mura. So parang naisip nga namin dati, parang nag 2,000 per gram lang sila before. Pero that was 6 years ago. So matagal na rin. Kaya nga, good investment talaga yung gold. So hanap pa tayo guys kasi yung nakita namin doon puro mga may design. And then, ano siya, malaki. Tapos may nakita naman kami walang design. Para namang ano talaga, para namang pagkasal na pagkasal, wedding ring. Tapos maliit naman. So let's see. Hi. So ayun guys, so nakikita nyo dami, oh. May mga pendant. Ang lalaki ng pendant, oh. May mga kitang kasi yung mga kwentas guys. Diba? The way i-display parang wala na. Diba? Kahit sa labas guys, I mean doon sa may halimbawa sa Platinum or doon sa may mga BTS sa may labas, gantong-ganto rin yung itsura ng mga bilihan ng gold. Tanong pa uli tayo. Baka kasi maka-discount pa tayo, di ba? Doon tayo sa merong may content discount. So, ready na natin yung ating calculator. And let's ask natin. Hi, can we ask? Do you have 1.9 ring for men? 1.9, yes. Yeah, 1.9. So, hanap tayo guys na may design na magugustuhan natin. It's not 1.9. 3.8. Maganda oh, makintap talaga yung gold nila. Where's 1.9? Okay. This one. Grabe yung kinang guys, no? Nakikita nyo ba? Oh, sikip lang. It's pure gold. It's 23K. This one. Ganda guys. So ano ba bibilin ko? Nalilito na ako. Naku, hindi ko na matanggal guys. Guys, after natin mag-ibot-ibot, actually mga 5 stores yung napuntahan namin, nakabili na tayo. And then sabi na pagbilan namin kung saan kami bibili, bigla naman kaming pinagbawalang mag-video. Eh wala, nakasubuan na. And then, pero kasi binigyan kami ng discount, wag na daw sabihin. Pinakita niya na lang yung shop niya. So anyways, eto na yung nabili namin. O nga pala guys, sa ganito yung nakalagay. O, diba? And then, pagbukas mo, eto na siya. Tcharan! O guys, look! Ang kinang, grabe, diba? Diba, grabe yung kinang. That's 23K guys. Kaya yan ganyang kakinang.
Ang ganda niya, lalo na sa personal guys. Makinang na makinang. So ayan, hindi na malungkot yung aking daliri rito. Oh, diba? So anyways, ayan na. So, sagutin na natin. Pero itago muna natin. Ayoko pa pala siya isuot. Bakit? Eto na yun. Sasabihin ko na sa inyo. So, sulit bang bumili ng gold dito sa May Thailand? Kung ang gusto nyo, para lang siyang collection katulad ko, hindi ko naman siya isusuot. As in, gusto ko lang siya para pagdating ng panahon, malay mo 10 years from now, magmahal na. Katulad ngayon, guys, nung naabutan namin to, yung per gram nito dito, parang nasa may 2,000 pesos lang sa atin. Ngayon, imagine, nasa 4,100. So, yung gold na meron kami sa May Pilipinas na nabili namin dito, nag-ano na siya, nagtaas na yung value niya. So, yes, kung gagamitin niyo siya for investment, for future, yes, bumili kayo dito kasi 23K to. Tapos ang ganda ng itsura niya nga. Ayan guys, so nakikita niyo naman ulit, di ba? Ang kinang! So ayan, nakikita niyo siguro, makinang siya. Pero, eto na yon. Hindi siya advisable kung bibili kayo tapos gagamitin niyo siya sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Why? Ang gold, ganito yan. Habang mas nagiging pure siya, mas lumalambot siya. Etong Thailand gold, etong Bangkok gold, sobrang lambot niya. Kaya yung mga nauna namin binili, sinabi namin sa inyo, binenta namin. Kasi ang bilis niyang mayupi, ang bilis niyang, ano tawag nito? Ano tawag doon? Magkaroon ng lamat. Lamat, tapos maputol, ayan. So halimbawa yung kay Enzo, binili niya yung mama niya at saka papa niya. Parehong naputol. So ang ginawa, ikinunbayin na lang siya. So parang ganon. So yung sa amin din, kaysa maputol, ibinenta na lang namin siya. So kung gagamitin niyo siya daily, no, hindi siya pwede. Kasi madali nga siyang mayupi, madali siyang masira. Ayan. So kung ang gagawin niyo sa may gold, ipang-poporma niyo, wag kayong bumili dito sa may Bangkok. Ang talagang gold na para sa inyo kapag gusto nyo talaga ng pang-araw-araw, Saudi gold na 18K, na katulad ng mga suot namin, and then itong Japan gold na 18K din. So ito, suot din namin. So ito, Saudi gold to guys, pati yung mga suot ni Enzo. Pakita ko nga sa yung suot ni Enzo guys. Ayan oh! Yung mga suot na yan ni Enzo, etong mga sing-sing na yan, 18K na Saudi gold yan. Pero ito, Japan gold yan. So same din sa akin, itong kwintas ko, Japan gold, and then yung sing-sing, ayan yung Saudi gold. So ayan yung mga pang daily. Pero ayun na nga, kung gusto niya lang ng remembrance katulad namin, dahil na mahal namin ang Thailand, so ito yung bumili lang kami for remembrance lang, and then itatago, and 10 years from now, mas malaki na yung value niya. So ayan, so mag-isip kayo mabuti. Kung bibili kayo ng gold dito sa may Bangkok, pag-isipan yung mabuti. Kasi nga, ayun, hindi siya pang daily use. Tapos, iba yung appraisal niya sa Pilipinas. Hindi siya i-appraise ng 23K. Mas mababa. Ayan lang po. At sana po may natutunan po kayo sa amin dito sa may vlog na ito. At magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating Bangkok Travel Guide. Bye everyone!